ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanila, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moses na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Sa isang simpleng kautusan, the third commandment, to keep Sabbath holy. Gawing banal ang araw ng pamamahinga. Mula sa isang simpleng batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, ito ay nanganak ng nanganak. Sino ang gumawa ng mga anak? Di yung mga pantas sa batas, mga Pariseo, mga eskriba. Sila yung nag-i-interpret ng isang simpleng batas. Bakit po? Kasi ang ating ebanghelyo ay tumutungkol dito at ang kauna-unahang sitwasyon na ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa araw ng pamamahinga. Bakit po? Dahil mula sa isang batas, ikatlong batas sa 10 utos, ito ay nanganak ng 39. 39 ang idudugtong nila doon sa ordinaryong third commandment. Ano po yung 39 na yon? Carrying. Kapag araw ng pamamahinga, hindi ka pwedeng magbuhat. Kaya kung natatandaan ninyo na pinagaling ni Jesus ang isang lumpo sa loob ng templo, pinagalitan siya. At nagalit yung mga Pariseo sa lumpong ito dahil anong ginawa niya? Binuhat niya yung kaniyang higaan at umalis. Ano ang sabi nung
nung taong pinagaling ni Jesus, inutusan ko ako nung taong iyon. Kaya bawal noon sa batas ang pagbuhat ng kahit ano. Ano pa yung 38? Kasama yung harvesting, kasama yung pagtatrabaho sa bukid. Kung tutuusin, hindi po bawal manguha ng mga natitirang palay o trigo. Ang bawal ay ginawa nila iyon sa araw ng pamamahinga. Ito po yung parte na ang mga Pariseo ay tinatawag na mga legalistic. Yun bang letters of the law ang kanilang sinusundan? Kung ano talaga yung nakasulat sa batas, yun ang kanilang sinusundan at ipinapaliwanag sa tao. Yung letters of the law. Pero nakakalimutan nila na ang batas ay dapat tumutulong sa tao at hindi ito nagpapabigat. Kaya ang pagpapakita ni Jesus, ang kaniyang presensya sa gitna ng kanilang pagiging legalistic, the letters of the law ay pag-ibig. Ang tinatawag nating the spirit of the law. Ang batas na ito ay ginawa, para tumulong sa tao at umunawa sa sitwasyon ng tao. Ano ba ang sitwasyon ng mga alagad noong araw na iyon? Gutom sila. Galing sila sa iba't ibang lugar, sumama kay Jesus, napadaan sa isang palayan, napadaan sa isang bukid, at sila ay kumain. Yun yung essence of the law. Yun yung tunay na kahulugan ng batas. Bawal man sa araw ng pamamahinga ang pagkuha, pero dahil nagugutom ka, yung batas na iyon ay dapat tumulong sa nararamdaman ng tao at hindi nagpapabigat. Kaya gumamit si Jesus ng 2 halimbawa. Yung mga saserdoteng naglilingkod, dapat bawal din. Pero saserdote sila So, nangangahulugan na ang ginagawa nila sa araw ng pamamahinga ay para sa Diyos. Hain ay hindi gusto ni Jesus kung hindi habag. Kung wala ka namang mercy o awa, wala rin kwenta ang sakripisyong ibinibigay mo sa Diyos. Kung wala namang awang nararamdaman ang sarili mo at puso mo, wala rin pong kwenta ang pagdedebosyon na ginagawa natin. Pero tinuturuan tayo ng debosyon na ito na magkaroon ng awa kung papaanong ang awa ng Poong Jesus Nazareno ay nararamdaman natin. At yun din naman ang ibinibigay natin sa iba. Dahil si Jesus, ang isinugong anak, siya ay hindi nasakop ng batas na ginagawa ng tao. Siya ngayon ang katuturan ng batas, ang diwa ng batas, at ang batas ni Kristong dinadala ay ang batas ng pag-ibig. Kaya po ang batas na ginagawa ng tao, katulad ng ipinakita ng mga Pariseo, na hindi natin kailangang maging legalistic. Hindi natin kailangan laging tingnan ang letters of the law. Tingnan natin yung nasa likod ng batas kung paano ito magiging mabuti para sa atin. At ang batas na ipinapakita natin ngayon, ang batas na ibinibigay ng Ebanghelyo ay hindi dapat magdadala sa pagkakasala upang lagi nating i-judge ang iba dahil sa batas na ating nabasa. Kung hindi maging mapang-unawa ang batas na nakadugtong at nakaugnay
palagi sa batas ng Diyos. Dahil mawawala ng saysay ang anumang batas kung ito ay malayo sa diwa ng pagkadiyos ni Kristo. Let us simplify things. Pasimplihin po natin ang lahat ng bagay. Huwag tayong maging legalistic. Kasi maraming tao masyadong mahigpit. Minsan mas mahigpit pa sa pare. Napansin nyo ba? Minsan mas mahigpit pa dun sa bagay na hindi na dapat iyon ang mahalaga. Meron pang mas mahalaga doon sa batas na inyong ipinatutupad. Ano yun? Pag-unawa, pagmamahal. Alam mo nang hindi na nakakalakad papunta sa altar, naglakad, pinagalitan mo kasi bawal dumaan. Legalistic po ang tawag doon. Para bang nawawalan na tayo ng pag-unawa sa isa't isa. Nagkamali ng pagbasa. Ano ang ginagawa? Sinisisi nung lahat ng kasama. Nagkamali ka. Yung bang pagkakamali sa pagsunod sa simpleng bagay, ginagawa nating legalistic na para bang tayo na lang lagi ang tama. Hindi. Unawain natin ang iba. Unawain natin na ang bawat isa ay pinipilit sumunod sa batas. Pero minsan talaga, nagkakamali tayo ng pagsunod. At ang unawa ang kailangan natin. Kung papaanong inunawa ni Jesus ang gutom ng mga alagad, ipinakita niya na bilang Diyos, ako, nakasama ninyo ang tunay na may-ari ng araw ng pamamahinga. Di ba marami tayong nababasa, no? Na pumunta ka na daw sa ibang lugar, mag-drive ka na lang sa ibang lugar, huwag lang sa Kalakhang, Maynila. Bakit kaya? So nakita ko yung rason. Kasi mga traffic enforcer daw, pinakabuwaya sa Kamaynilaan. Parang ayoko namang maniwala hanggang naranasan ko. Na minsan, dahil may batas, lahat na lang ng batas ay ating ini-implement hindi para tulungan ang driver na naliligaw. Kung hindi, hulihin. Dahil naligaw ka, nagkamali ka, bawal mag-right turn dyan, batas, bayad ka. Diba? Lahat ng galaw ng tao nakaayon sa batas. Pero nakakalimutan na kaya ka nandyan para tumulong sa naliligaw at nawawala. Katulad ni Jesus na sentro ng ating pananampalataya, siya ang ating mapa, siya ang ating giya, siya ang ating tunay na nagtuturo kung ano ang tama. At ang tama ay palaging nakaakibat sa pag-unawa at pag-ibig sa iba. Habag ang ibig ko, hindi hain. Pagpalain tayo ng poong may kapal.